Ano ba natin? Ano ba natin? Okay na yun siguro. Wait a minute. Alright. One more time. Sorry guys. Okay. Anyway. Let's do it. Alright. Nandiyan na ba kayo guys? Hello. Meron na. Meron ng isa. Ayan, si Ate Sina. Mahina yata. Ano ko? Bakit? Hindi mahina. Ayan. Andiyan na si Ate Sina. Pakipaka na lang doon, ate. Andiyan na, dalawa. Sino ko yung pangalawa? Yung first three, may bonus. Glory, hallelujah, Rebisek, Erisende, Resia, Yeshua, Hamasiya, glory to God Almighty, hallelujah, glory, glory, glory. Diyan na, naipasa ni Ate Sina namin. Visible manifestation of the invisible God. That's the Son. All right? We have to know who we really are as sons and daughters of God para hindi tayo nabatawag pagka yung ilaw ay hindi masyadong maliwanag. Andap-andap ang ating ilaw. Ala, nandyan ang mag-inang magaganda. Hello, good evening. May 5 na kami. Alright, sino kaya mga 5? Mag-comment naman kayo dito sa ating chat para advance to be recognized. Sino nandiyan? Alright, let's do it. Pakipasa. Paano natin ipasa yan? Dito ipasa natin. Wait na. Ipasa natin sa kabila. Wala yata si atin at natin. Wala si atin at so ipasa natin. Jay Banger. Wait lang. Magpasa tayo muna ng mga links. Alright. Kasi doon sa kabila, may mga ano tayo doon. Hopefully. Alam ko na. I know. Ano ba sabi? Love is broken. Alright. Tuloy tayo guys. Tuloy tayo. May mga pastors tayong mga nagsusubaybay doon sa kabila. Minsan nag-preach tayo sa kanilang mga churches. Balik natin. DM. What is DM, Ate Sina? Hindi ko alam yun. DM po. Dim po. Dim. Dim. Madilim? Madilim, Ate Sina? Dim po. Madilim ba? Hello? Madilim daw ako. Madilim ba? Alright. Madilim ba talaga? What shall I do? Madilim ba, Ate Sina? Okay lang ba ako? Okay lang. Madilim. Dim. Dim. What is dim? Alright. Alright. Let's do it. Kaya po natin pinag-aaralan ito kasi napakarami nating mga nagising sa mundo na sinanay, hinubog ng ating tradisyonal na panguunawa na ang mga Kristiyano ay what do you call it? Followers of Christ. Yes. Ang sinasabi kasing followers ay hindi mga anak. No. Sila ay mga tagasunod sa isang teacher. Parang ganun, sa isang leader. Hindi tayo anak pag ganyan.
We follow Christ, yes, because si Christ, kung sasabihin mo siya ang ating model, we follow Him. But there's coming a time, may darating panahon, dahil ang followers ay mga, pwede mo sabihin, disciples, mga tagasunod, katulad po ng mga disipulo. May kaibahan po sa disciples kaysa mga apostles. Linawin namin ito. Kung mapag-obserba tayo sa mga pangyayari sa disciples, nung sila ay disciples pa lang, tagasunod ni Kristo o ni Jesus, at nung sila ay naging apostoles, malaki po ang kaibahan. Sobrang laki. Sa mga nakaraan natin mga videos na talakay natin, pero kung may time tayo, talakayin natin dito sa ating serye, Sons and Daughters of God. Iba po ang Christ in you. Mas mataas ito kaysa disciples. Dahil ang mga disciples, panahon po nila, wala silang Kristo. Wala silang buhay Kristo. Hanggang ngayon, marami sa ating hindi naunawa na hindi tayo mamamatay na disciples lamang. Ang disciples, mga estudyante, tagasunod, followers of Christ, iba po yun. Kaysa ikaw at ako naging in Christ. Iba ang Christ in you, the hope of glory. Iba si Kristo, ang katauhan na si Kristo na sa'yo, pag-asa ng kaluwalhatian, iba po yun. Kaysa ikaw mismo ay na kay Kristo. Si Kristo sumasayo, pag-asa po ng kaluwalhatian. Sabi ni Ate CJ, sa John chapter 1 verse 12, sino man ang tumanggap sa kanya, binigyan ng karapatan. Karapatan pa lang, maging anak ng Diyos. Iba pong may karapatan, iba po yung naroon na siya sa karapatan niya. Iba ang may Christ in you o si Kristo sumasa atin, may pag-asa. May pag-asa. Pag-asa ng kaluwalhatian. Pero iba po yung in Christ. Yun po ang kaluwalhatian. Linawin natin. Iba yung followers o tagasunod ni Kristo. Iba yung sila mismo ang manifestation ni Kristo. Nangyari yan sa mga apostoles. Hindi yan nangyari nung sila ay mga disipulo pa lang. So kung diyan sa church ninyo hindi tinuturo, puro lang kay disciples, pati pastor nyo, delikado kayo. Diyan ang mga disipulo, wala po buhay Diyos. Sa panahon natin, Kristiyano tayo, may buhay Diyos tayo. Pero kung tingin mo disipulo, ikaw ay Galatians 4:1. Hindi ka na umangat sa pagiging alipin. Kaya ang bukang bibig ng mga akala nila sa ministry sila ay magsisilbi sa Panginoon. Hindi po tayo nagsisilbi sa Panginoon. Pag lumago na tayo from little children to young men, then we become fathers. Pag naging fathers na po tayo, hindi tayo nagsisilbi sa Panginoon. Kumbaga, tayo mismo ang manifestation of the Lord. Tayo mismo ang buto at laman nakikita na Panginoon. Dahil ang buhay natin ay si Panginoong Kristo. Ito ang ating gustong paabot sa lahat ng Kristiyano para hindi po tayo aandap-andap. Hindi po natin pangaral ito para po tuligsain ang ating mga doktrina, kundi mapalaya tayo sa gapos ng tradisyonal na pangunawa sa ating mga buhay, sa ating katawan. Okay? So ito po ang ating mga layunin. Mayroon tayong general objective dito sa pagtuturo na ito. Ang general objective natin, pwede natin sabihin,
to know that we are sons and daughters. Now, dito tinatalakay natin mga serye, ito yung mga specific objectives. Kahapon, atin natalakay na ang son ay builder ng family name ng family. Siya ang tagapag-construct, build ng pangalan ng kanyang pamilya. Siya ang ano sa Tagalog? Pagmintina, yun ba yun? Ng magandang pangalan ng inyong pamilya. Di ba ganyan karamihan yung mga napapanood pa natin eh. Kahiya-hiya ang pamilya natin. Sinira mong pangalan ng ating lahi. Parang ganyan. Meron silang ganyan. Ganon ang mga sons and daughters. They build the name or pangalan ng kanilang pamilya, ng kanilang lahi, ng kanilang ama. Okay? This time, gusto ko maunawan natin na tayo bilang sons and daughters ang manifestation of the Father. Ngunit hindi ito mangyayari kung hindi tayo aangat mula sa pagiging alipin. Galatians chapter 4. Simulan natin. Galatians chapter 4. Aklat ng Galatia chapter 4. Chapter 4, verse 1 hanggang 7. Now, verse 1, I say that the heir, tagapagmana, as long as he is a child, different nothing from a servant, though he be Lord of all. Yan po verse 1. Kung nandyan kay Ate Sina, Tagalogin natin mamaya. Verse 2, but is under tutors. Itong ginagawa natin, nagtututor tayo for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Ito po ang trabaho ng ministry. But is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Verse 3, even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Alam mo yung elements of the world, kasama yung panlilinlang ng pagtuturo sa church. Hindi po masamang maging magalang tayo, kapatid. Lalo na sa mga pastor. Dahil kung talagang sinugo ng Diyos yan, ay igalang mo yan, kapatid. Igalang natin. Ngunit, tayo namang mga nasa ministry, please, halongkatin natin ang ating manual at pag-aralang mabuti hanggang sa dumating tayo sa pagiging mga ama. Dahil ang mga nasa ministry na sinasayang full-time sa Lord, fullness po sila ng Trinity. Fullness. Hindi full-time lang tayo dyan. Iniwan natin pamilya natin, iniwan natin negosyo natin, trabaho natin. Tapos, maghapon tayo sa church. Kala mo full-time ka. No, pinagluloko ka ng reliyon mo, denominasyon mo. Ha? Even so, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Verse 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Marami sa atin, huwag po kayong magalit sa akin, hindi pa tayo nagpipray. Marami sa atin nakagapos sa batas. Batas ng tradisyon, batas ng denominasyon, batas ni Moses, batas ng Israel, batas ng Hudyo, niyayakap natin. Sa verse 4, but when fullness of time was come, in the fullness of time,
Kailan dumating tayo sa fullness of time, kapatid? God sent forth His Son. Unto us a child is born, but unto us a son is given. The fullness of time, God sent forth His Son, that you and I. Hindi po siya nagpapadala ng mga in bondage, mga alipin sa elements of this world. In the fullness of time, ikaw at ako, kapatid, maging son. Ang tawag sa iyo ay redeemed. Verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. I-underline nyo sa Bible mo yung an adoption of sons. Verse 6, and because we are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. The Spirit of His Son. Take note. Spirit of His Son. As He is, so are we in this world. Spirit ito, kapatid. The Spirit. The being God of His Son. Pinadala sa ating puso. Kaya tayo nagka-cry. Hindi cry na umiiyak. Tayo nagpapahayag. Aba! Itong Hebrew word na ito, Abba, sa Greek, Baba. Ibig sabihin, Father. Pag wala ang Spirit of the Son, kahit anong sigaw mo ng Abba o Father, hindi legal sa spiritual world. Why? You are not in the Spirit of His Son. Verse 7, wherefore, thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Gusto ko ma-underline yan, heir of God. Dahil sa Tagalog yan, ang minana mo, ang Diyos mismo. Ang katauhan ng Diyos mismo. Father Almighty, salamat po sa gabi ito. At maunawaan natin naming karagdagan sa aming mga nalaman noon at mapalaya din kami sa aming natutunan noon na mali. Tradisyon na naninlang sa amin na hanggang ngayon. Akala namin kami ay tagapagsilbi mo lamang. Kami alipin mo lamang at hindi mo kami manifestation. Ngunit tonight, Father, let every heart be filled with joy because we know, alam na namin, na kami ang nakikitang buto at laman mo at kami ang kapuspusan mo, Ama, Daddy, Abba. Holy Spirit, Daddy, ipaunawa niyo po ng malinaw sa amin ang iyong pahayag sa gabi ito upang ang bawat isa ay nasa katauhan mo, nakasa sa katauhan ng aming Ama, nang nasa katauhan ng aming Panginoon Kristo 24/7. I give you all the glory and the honor and the dominion, Almighty great I am. Sa pangalan namin katuyan, naming buhay, aming katauhan, si Kristo Jesus na kapuspusan mo. Amen. Angels of God, I dispatch you again in Jesus' mighty name. Go forth, guys. Go forth. Go forth. Hanggang sa huling kaluluwa na manood ng video na ito. Tuloy natin. Galatians, masahin natin dito sa Pinos ni Ate Sina. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Datapwat, nasa ilalim ng mga tagapag-ampun ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Tagalog ito. Gayon din naman tayo, nang tayo mga bata pa, tayo nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga panimulang aral ng sanglibutan. Sanglibutan na aral. Kapatid, please take note mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, pakiusap, makinig. Karapatan ng isang anak ang pinag-uusapan dito. Anak ng Diyos, lahi ng Diyos,
Anak ka ng Diyos, hindi ka anak ng tao. Lamang. Okay? Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak na sa ilalim ng kautusan. Verse 5, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupok ng mga anak. Adopted sons. Adoption of sons. Tigil muna tayo niya para maunawa natin. Nung sinulat po ito, ang talata na ito, sinulat ito ni Apostol Pablo na Roman citizen. Si Apostol Pablo po ay Hudyo. Ngunit by birth, siya ay Roman citizen. Example, si Ate Sheena, Australian citizen. Dito po siya pinanganak sa Australia. By birth, Australian citizen po siya. Ngunit siya ay Pilipina. Dahil ang nanay niya, Pilipina. Si Pablo, ang tatay-nanay niya, Hudyo. Ngunit pinanganak siya doon sa panahon ng Roman Empire. By birth, siya ay Roman citizen. Sa Roman citizen, sa Roman tradition, sa paghahari, halimbawa ang tatay mo hari, tayo lahat ay mga anak. Lahat tayo, dahil mga bata pa, mayroong mga tutors, governors tawag nila. Titiningin tayo ng mga aksyon, pananalita, kaisipan ng hari. Sino man sa atin ang makitaan ng skill o katauhan ng isang hari o ng kanyang ama, ng ating ama, tatawagin tayong adopted son. Hindi po tayo adopted na inampon, no. I-adapt na-adapt mo na bilang son ang pagiging hari o pagiging tagapagmana. So, ibibigay siyang mana. Tapos doon sa mga adopted sons, katulad halimbawa, si Solomon, napakarami nilang anak. At napakaraming anak ni David. Mas matanda pa kay Solomon, supposed to be sila ang kapalit kay David. Kapalit ni David. Ngunit si Solomon na nakita ni David ng pagiging hari. So si Solomon ngayon, ang pinalit niya sa sarili niya. Tawag doon adopted son. Kanyang type ang siya doon. So, hanggat tayo daw ay bata, para tayong alipin. Hanggang sa turuan tayo ng turuan, hanggang sa makarating tayo sa pagiging adopted son. Tingnan mo. Sabi dito, sa verse 7, sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak. I want you to understand that what you are now manifesting is the visible manifestation of your spirit. Ulitin natin. Anumang espiritu ng tao sa loob, yan din ang kanyang kaisipan. Yan din ang kanyang kamalayan. At kung ano, pananalita niya, aksyon niya, daring niya, yan ang espiritu nila sa kanya. May mga tao na sinasabi nila, grabe naman kung makatitig naman yung tao niya. Alam na alam mo agad. Spirit niya yan. Pananalita ng tao, sabi niyo, napaka-chismoso ng babae niya. Chismoso. Spirit niya yan. Kung ano ang spirit ng tao sa loob na naghahari, yan ang kanyang, ang makikita, marinig sa kanya. Naunawan niyo po. So, ang sinasabi nating katauhan ay spirit. Either mababa, masama, karumal-dumal, o banal na spirit. That spirit yan. Pagnanakaw, pangre-rape, inggit, galit, pag-ibig,
compassion, awa, lahat yan spirit. So may mga tao minsan, makita mo, ang tao yan, grabe. Grabe, maawain talaga siya. Biro mo yung pamamalingki na sana niya, binigay pa niya doon, no? Spirit yan. Kung ano ang kanyang naghahari sa puso niya ng espiritu, yan ang magagawa niya sa labas. So, naunawan niyo pa. Now, sabi dito, at sapagkat kayo mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak. Ang anak dito, ito ang problema sa Tagalog kasi wala siyang differentiation. Ang sinasabing anak dito, sons. Mga mature na anak. Hindi yung sinabi doon sa verse 1 na mga little children. Yung mga bata. Pero ang bata kasi sa Tagalog, anak din. Ang binata, anak din. Ang matanda, anak din. So, hindi natin ma-differentiate. Pero, ang ibig sabihin nito, dahil kayo ay mga sons, malago na mga anak, kayo ay mga adopted sons na, nakitaan na kayo ng pagiging hari, sabi niya, ipapadala na ngayon ng Ama ang espiritu ng kanyang anak. Bakit ganun? Sabi sa verse 7. Verse 6. At sapat kayong mga anak ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba o Ama. Meron kasamang Greek nun. Tinawag daw siya ng tatay niya, anak niya. Sweet na sweet daw ang anak niya sa kanya. Sabi ko, bakit anong tawag niya sir? Sabi niya, alam mo naman ang tawag ng father sa Greek ay baba. Okay. So anong kaibahan? Sabi niya, dinudugtungan niya ng baba mo. Gusto ko yun. Ang mo, papa ko. Yung tinatawag ng papa niya, papa lang. Papa! Mas sweet yung sabihin, papa ko! Daddy ko! Yan. Kaya mayroon mga malalambing na mga asawa o girlfriend o mga anak na kung tumawag siya, Daddy ko! Daddy ko! Daddy ko! Hindi naman yun, di ba yun? Papa ko! Ama ko! Yan. Inaangkin niya talaga siya. At tunay na anak. Ano po? Sa Aba, Ama. Na, sa King James naman, crying, Abba, Father. Okay. Now, I hope you understand. Verse 7. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana. Doon sa verse 1, sinabi, kahit na tagapagmana, sabi niya, verse 1, balikan natin. Sabi niya, verse 1. Ngunit sinasabi ko, na samantalang ang tagapagmana, sinabi ng tagapagmana, di ba? Ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Ikaw at ako, bilang tagapagmana ng Diyos, Panginoon tayo ng lahat. Alam mo ba? Ang lahat. Alam mo kung ano yung ibig sabihin ng lahat na sinasabi dito? Usapang Diyos ito. Panginoon ng lahat na sa langit at ng sa lupa. Spirit ito. Baka hindi natin alam. Pero kapag ikay bata pa, wala ka. Alipin ka. Kaya patuloy tayo magsasabi na tayo tagasunod lamang ni Kristo, kapatid, please, umangat ka doon. Dahil hanggat hindi ka in Christ, ikaw ay alipin. May Kristo ka, yes. Christ in you, the hope of glory. Yes, you have that hope. You have that right to become sons and daughters of God. But unless and until you have the spirit of sonship, you can never manifest. Hindi mo pwedeng i-manifest ang personality ng pagiging heir. Tagapagmana. Tingnan mo, tagapagmana rin siya. Ha? Sabi nito, ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaiba.
Ano man, sa alipin, bagamat siya ay Panginoon ng lahat. Tingnan mo dito sa verse 7 na tayo. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana. Ang anak dito, ulitin natin, sons and daughters. Hindi po mga bata. So, tagapagmana. So, may kaiba ng tagapagmana. Doon tagapagmana siya kung hindi niya makuha. Hindi niya maisabuhay. Ito naman, tagapagmana na manifest na, nakuha na, naisabuhay na niya ang kanyang pagiging anak. Alright? Ang sinabi naman sa Tagalog, tagapagmana ka nga sa pamagitan ng Diyos. Hindi ganyan pagkasabi sa King James. Ang pagkasabi sa King James, sabi niya, and if a son, then an heir of God through Christ. Tagapagmana tayo ng Diyos. Minana natin ang Diyos through Christ. Ano ibig sabihin? Hanggat hindi tayo in Christ, hindi tayo pagmana ng Diyos. Hindi natin minana ang Diyos pag hindi ka in Christ. Ang mga in Christ, ito'y manifestation of the Father. Dahil si Christ ay ang fullness, kapuspusan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo sa katawan. Kaya ikaw ngayon ang nakikita na hindi nakikita ng Diyos. Kung patuloy lang tayo maniniwala tayo followers, disciple of Christ, kapatid, delikado tayo sa kalaban. Dahil hindi nagugulat ang mga kalaban sa disipulo, tagasunod ni Kristo. Yan napakaraming dalubhasa na nangamatay sa sakit, karumal-dumal na sakit. Dahil hanggang sa sila'y namatay, akala nila tagasunod sila ng kanilang sarili. Ang sarili mo ay Kristo. In Him we live, in Him we move, and in Him we have our being. Sa Kanya tayo nangabuhay, nangabubuhay. Sa Kanya tayo nangakikilos. At sa Kanya tayo may pagkatao. Wala tayong ibang pagkatao. At wala tayong ibang buhay, kundi si Kristo. Huwag mo sabihin, takasunod ka ng sarili mo. Dahil ang buhay mo, Kristo. Hanggat hindi natin naunawaan yan, hindi tayo lalago. Punta tayo, 1 John chapter 2. Hindi pa tayo napupunta sa ating text. 1 John chapter 2 para maunawaan natin. Sana may mga preachers na nakikinig. Hindi ko po kayo tinutuligsa at hindi ko ako nagmamataas sa inyo. Dahil ako rin, ganyan din ako nung araw. Hindi ko alam nasitas ang Bible. Kaya ako sinasabi ito, para pare-pareho tayo manalo, kapatid. Hindi para pulaan ang pagiging pastor natin. No. Isa po sa trabaho ng lagi ay to perfect the saints. Sa ikasasakdal ng mga banal. Hanggat hindi tayo naniniwala na tayo ay banal. Ang Christ in us, the hope of glory, ay patuloy na hindi mahahayag sa atin. 1 John chapter 1. Alright. So, andyan na kayo, 1 John chapter 1. 1 John chapter 2. So, andyan po kayo. Tingnan niyo po ito.
Pikapin lang natin sandali dito ang mga hindi natin na pagtututukan. No? Dito, verse 12, chapter 2. 1 John chapter 2, verse 12. Ito yung mga sinasabi sa Galatians chapter 1, verse 4. Ang nagsulat noon ay si Pablo. Ito naman, nagsulat nito si Juan. So, tingnan mo, hindi nagkakaiba ang espiritu o pang-uunawa na binibigay sa atin dito ng Panginoon kung tayo ay lumabas lang muna sa ating reliyon at tradisyon. Ha? Sabi dito, ang Diyos ang sumusulat nito. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Isa sa tatak ng mga little children na nakagapos sa elements of this world, mga tagapagmana, ngunit alipin sa mga turuan ng sanglibutang ito, at sila'y walang iniwan sa mga alipin, ito po ang tatak. Ay yung Galatians chapter 4 verse 1 na binasa natin, ito yun. 1 John chapter 2 verse 12. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Sinusulatan ko kayo mumunti kong mga anak upang ipaunawa sa inyo ng inyong mga kasalanan ay pinatawad na. Kaya sinusulatan ko, sabi niya ang post niya Ate Sina, mumunti kong mga anak sapagkat ipinatawad na, hindi patatawarin. Ipinatawad na sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Kung iyong sisilipin ang ibig sabihin dito ng Holy Spirit, ang mga nakagapos sa elements of this world, kaya sila ay Panginoon ng lahat, ngunit nakagapos sila, katulad sila ng mga alipin, ay dahil sin-conscious sila. Ulitin ko po. Ang little children, mga mumunting anak, na hindi makatawag ng totoo sa Ama na Aba o Daddy. Ay ito mga mumunting anak. Kaya sila mumunting anak. Hindi po ibig sabihin edad. Dahil sila ay puro kasalanan ang nasa utak. Ay ko kumain yan, magkasala ako. Ay ko pumunta diyan, magkasala ako. Puro kasalanan. Sin conscious. Pag ang isang anak ng Diyos ay sin conscious, tinakwil niya ang pagiging anak niya. Paslit siya. Alipin siya. Hindi siya tagapagmana pa. Dahil walang anak ng Diyos na makasalanan. Correct? Ang tatay mo ba nun? Lahi ka ba ng tatay mo? Kaya sinusulatan ng banal na Espiritu ang lahat ng mga sin-conscious sa pulpito. Sa lagi, tingnan mo. Tinitrain natin mga preachers natin na pag nakatayo ka sa pulpito, kapatid, ikaw ang dila ni Kristo. Ikaw ang dila ng Diyos. Alam nila ang John chapter 16, verse 8 to 11. Pagdating ng Holy Spirit, kukonbiktahin niya ang sanglibutan ng kanilang kasalanan. Sanglibutan, hindi mananampalataya. Ngunit sa mga anak ng Diyos, kukonbiktahin niya sila ng kanilang karapatan, ng kanilang righteousness. Itong ginagawa natin. Hindi ko kayo kukonbiktahin ng kasalanan nyo. Doon niya sa mga hindi mananampalataya para malaman nila na hindi nila maililigtas ang kanilang sarili sa sariling ganang kanila. Mayroon tagapagligtas. Kaya mga evangelist, ganyan ang trabaho. Pag-crusade, nagpapatanggap na kailangan tanggapin niyo si Kristo Jesus na tagapagligtas. Yan, mga evangelist. Pero sa loob ng
church at nasa pulpit ka, kapatid, ang ipangaral mo, pangungunbikta ng katuwiran. Ipangaral mo ang katuwiran, righteousness, karapatan ng bilang anak. Ang pangatlong layunin ng Holy Spirit pagdating niya sa mundo, sa pamamagitan mo, ay husgahan, hatulan ang demonyo. Kaya kapag nasa Holy Spirit ang isang minister, alam niya kung demonyo yan. Maraming nagagalit. Pag sinabi, anong sakit mo, kapatid? May cancer po ako. Demonyo ng sakit na cancer. Layas! Na-open sila. Hindi nila alam na tama yung minister dahil ang sakit, demonyo. Hindi pwede magsama ang banal at demonyo. Hindi pwede. Kung ikaw ay binanal, hindi pwedeng may kakambal kang demonyo. Hindi pwede yun. Kaya hindi nga pwede. Kaya nga sinabi ni Kristo mababaw na pananalita, pinagaling na kayo. Yun ang mga panimula. Pero ang totoo niyan, pag ikaw ay naging son, hindi ka pinagaling. Ulitin ko. Pag ikaw at ako naging sons and daughters, pwede na tayo mag-cry o sumigaw, Aba! Daddy! Baba mo! Papa ko! Daddy ko! Pag ganyan na, hindi ka na pinagaling. Iba po ang pinagaling dahil siya nagkasakit. Correct? Kaya pinagaling siya. Iba po yung whole. Holy. Ang whole at holy, iisa ang ibig sabihin. Ang holy, hindi nagkakasakit. Si Kristo ba nagkasakit? Pag in Christ ka ba, may laban pa sakit sa iyo. Kaya nga no weapon formed against us shall prosper. Okay? So, itong isang tatak ng mga nakagapos na anak. Alipin, Galatians chapter 4. Dito sa verse 12 ng 1 John chapter 2, I write unto you little children because your sins are forgiven you. Pinatawag ng kasalanan mo. Hindi pa tatawarin pa lang. Your sins. Plural. Ibig sabihin ng Holy Spirit, huwag ka na sin conscious. Bakit? Hindi ka na makasalanan. So sa pulpito, kapatid, pag pinangangaral mo pa rin na ikaw ay likas na makasalanan, sasakmalin ka ng dyablo. Kaya maraming preachers na namatay sa pagsakmal ng dyablo dahil paniniwala pa rin kasi sila ay likas na makasalanan. Kayong mga namatayan ng pastor na may cancer, pakiusap kung nakikinig kayo. Magising kayo. Hindi ito pang insulto sa atin. Magising kayo. At pag may nagpipreach huli na pastor sa pulpito nyo, pagbaba niya, sekretuhin nyo, Pastor, pakibasa ito. Little children ka ba o hindi? Pinatawad na mga kasalanan mo o hindi? Tinubos ka nga ba ni Kristo o hindi? Namatay ka nga ba sa krus o hindi? Lumipas na ba ang luma sa iyo o hindi? Huwag mong sabihin na ikaw may karapatan. Sitahin siya, huwag mong sitahin. Dahil sasabihin mo, hindi mo ginagalang ang pastor. Hindi tayo naninita para insultuhin siya, kundi turuan siya. Hindi porque nakagraduate, may PhD siya, sapat na para tumayo sa pulpito at sabihin sa'yo, likas ka pa rin makasalanan. Ako nakatayo dyan, kapatid. Tatayo ako sa harapan niya. Mawalang galang na pastor. Hindi ako likas na makasalanan. Pag hindi nyo ginawa yan, sasakupin kayo ng authority ng pastor niyan at lahat kayo magkakasakit. Baka hindi nyo alam kung gaano kaseryoso yun. Hayaan nyo umalis dyan dahil, hey, marami kami, anong marami? Hanggang ngayon kami nagsasalita Nagsasalita sa pulpito, hindi mo malang masikreto Pastor, teka,
basahin natin. Bakit pinatutuloy yan? Nalikas kang makasalanan. Ang linaw-linaw, binanal na tayo eh. Lumipas na ang lahat eh, na luma eh. Hindi mo naman masita. Hanggang ngayon, nandiyan ka, di ba? Tapos kung tanongin ka, bakit nandiyan ka pa? Eh, hindi ako pwede umalis dito. Kailan mahawaan ko sila ng greater truth? Saan? Kailan mo hinawaan? Namatay na nga, oh. Nahawaan mo ba? Alam mo yung hindi tayo pwedeng maka-open. Opo, hindi tayo nang open. Tinuturo natin ang tama. Si Kristo, tinawag pang lupong sila eh. Ahas eh. Hindi para ma-open sila, para turuan sila. Verse 13, I write unto you, fathers. Yan. Kanina, little children. Ito, fathers na. Because ye have known Him from the beginning. Iba ito. Father ito. Kilala niya kung sino siyang simula. I am the beginning and the end. Ang mga fathers, ito ang manifestation ng may beginning, may end, na si Alpha and the Omega, na si I am. Iba naman topic yan, Ate Sheena. I write unto you, young men! Dito tayo sa young men. Because you have overcome the wicked one. Pag lumago na itong little children, kapatid, may tatak sila makikita mo. Merong manifestation sa kanila. Itong mga young men naman, mga dalaga at binata, wala naman nakita ito kundi demonyo. Naku, demonyo talaga. O bakit? Na-late tuloy ako. Hinadlangan na naman ako ng demonyo. Yan po, demonyo. Ayaw gumising na maaga, pagdating sa opisina, pagdating sa trabaho, demonyo sisisihin niya. Nga-traffic daw siya, tinraffic daw siya ng demonyo. Ang daming obligasyon, responsibilidad na dapat niya gawin at hindi niya ginawa, eh ituro niya demonyo. Ito na mga demon conscious. Binata na yan. Ang iba dyan, saan ang demonyo? Saan? Nasaan dyan? Punta natin. Saan mga... Huwag kayong gano'n, kapatid. Wag. Pagtatawanan tayo ng mga tao, naging kulto, tingin nila sa atin. Sa paligid, maraming demonyo. Hindi ka na kailang maghanap. Pag naging fathers ka, katulad ni Pablo, ni Pedro, aninin mo, takbuhan sila. Hindi, nagkukumahog ka, saan yun? Saan mga pulis dyan? Saan yun? Saan yan? Buhayin natin yan. Come on. Be wise. Huwag ka katawa-tawa sa mata ng tao. Pag-uusap. Alright? So, nakita natin, tatlo. Young men, little children, pag naging young men na dalaga at binata na devil conscious naman, o demon conscious. Si Jesus, hindi siya demon conscious. Kasi pakialam sa demonyo. Dahil alam niya, pag nandiyan siya, takbo demonyo. Pero hindi siya na Pedro. Hindi sila conscious sa ganyan. Wala silang consciousness na ganyan. So, pag naging fathers ka, o naging father ka, ganyan ka. So, pag nasa ministry ka, dapat umangat ka nun sa father. Okay? Alright. So, nawa natin, ha? Meron pa tayong mga 8 minutes. So, iba ang son. Ang son po, itong fathers. I write unto you, fathers, because ye have known Him that is from the beginning. Alam mo yung you have known? Ang salitang known, galing sa salitang new. Ang salitang new means one. Reconcile. Reconcile. Punta tayo. Para mo naman natin. Ang fathers. Dito sa 2 Corinthians chapter 5, naku, di pa tayo nakapunta dito sa ating nilista ko rin dalawang verses lang. Ito ang ating topic. Pero gusto ko maunawan natin kasi kaya dinadala tayo ng Lord dito. 2 Corinthians chapter 5. Kung may time kayo, maganda itong chapter 5. We walk by faith, not by sight, blah, 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 pababa. No? Verse 17.
2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, tingnan mo, ang be naka-italic, ang he is italic din. Therefore, if any man in Christ, a new creature. Kasi ang in Christ, hindi po he is a. No, pag sinabing Christ, if you are in Christ, you have no beginning, you have no end. If you're in Christ, you are the beginning and the end, but wala kang beginning. Kaya Christ is a spirit. Bago ka raw uri ng tao. New creature, hindi sinabi new creation. New kind of species, kumbaga sa English. All things are passed away, behold, all things are become new, and all things are of God. Ang lahat ng new things na ito, God na. Sa Diyos na ito. Ibig sabihin, ang Christ na ito, Diyos. Dahil lahat ng mga bagay na ito nasa Kanya, ay Diyos. Pag sinabi, all things are of God, or all things of God, walang are. All things of God. Lahat. Sabi niya, in Him we live, in Him we move. When we move as God. When we live as God. Yan ibig sabihin niya ito, all things are of God. Who has reconciled us to Himself. Reconciled. Ang binalik, concile, one. So, binalik ka sa iisa na Diyos. Ito mga fathers. Yan sabi dito, ang ating ministry ay reconciliation din. Tapos sinabi sa verse 19 that we are, sabi dito, verse 20, we are ambassadors for Christ. Sabi ni Ate Sina, o sabi ni Ate CJ, si Christ ay bansa rin. Correct. Kasi ambassador ka ng bansa na Christ. Nakuha niyo pa. So, ang mga fathers, ito siya. Puntangan natin, binabanggit natin na all things are of God. Acts chapter 17 para maunawa natin. Kaya may mga preachers na nakikinig. Acts chapter 17, kaya hindi kayo preacher, please, ikaw ito. Acts 17 verse 28. For in Him we live. Yan. In God we live. In Christ we live. Wala na tayong ibang mundo. Wala na tayong ibang life. Hindi tayo namumuhay sa kung sa ano-ano man. Sa Kanya tayo namumuhay. Ibig sabihin, buhay natin, buhay Diyos. Namumuhay tayo bilang Diyos. In Him we move. Lahat ng galaw natin siya. All things are of God. Pati tingin mo, Diyos. Kindat mo, Diyos. Ngiti mo, Diyos. Salita mo, Diyos. Puso mo, Diyos. Pati pagtulog mo, tulog Diyos. Katulad ni Kristo, natutulog sa likuran ng bangka kahit binabagyo. Yan ang sinasay, move. In Him we move. All things are of God. And have our being. Katauhan. Wala ka na ibang katauhan, muli siya. Ito ang mga son. Hindi mga little children. As certain also of our poets have said, for we are also His offspring, sons and daughters. Pakipost mo natin sinanggan 29, ha? Ibasahin natin. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone graven by art and man's device. Marami ditong Diyos-Diyosan dahil sila ay mayayaman. Kaya na Diyos sila na mahihirap. Hindi po tayo ganyan. Basahin natin sa Tagalog. Nandiyan ba? Ate Sina? Ito mga anak. Sabi dito, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay. Hindi ka nangabubuhay sa Kanya, patay ka. Dahil walang ibang buhay kundi siya.
Baka akala mo lang gumagalaw ka sa mundong ito, pero hindi sa kanya ka nangabubuhay, patay ka, kapatid. Lalo sinasabi mo, ikaw ay likas ng makasalanan, hindi ka nangabuhay sa kanya. Dahil nangabuhay sa kanya, banal yan, Diyos yan. Unawain mo mabuti. Sa kanya, kay Kristo, sa Diyos, tayo nangabubuhay. Lumabas ka dyan, katulad ng post natin, if you get out of Zoe, you're dead. No one gets out of Zoe and leave. Now, walang lumalabas sa buhay o sa buhay Diyos na hindi patay. Patay siya. Ito yun. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos. Alam mo ba pag nasa in Christ ka, pati kilos mo, kilos Diyos. Minsan, natingnan ni Pastor Harvey, ang poses. Nakita ng poses, paningin ng Diyos ang tumama sa kanya. Biglang umatras siya, nagpaalam. Yan sinabing, sa kanya tayo nangakikilos. Pati paningin mo, Diyos. Baka hindi mo alam, pag tumingin ka sa poses, nangangatog siya. Ang demonyo sa loob niya, nangangatog. Kaya tinignan siya ng Diyos. Pati kilos mo, kapatid. Bilang anak ng Diyos. Alright? At nagsisigilos at mayroon tayong pagkatao. Wala ka nang pagkatao kundi Diyos eh. Si Kristo na nga eh. Tingnan mo nga. Nagaya naman sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. Pero maraming samaan loob sa seminar natin, tanong natin, anak ka ba ng Diyos? Opo. Kung anak ka ng Diyos, anong lahi mo? Tao po. Ito, lahi ka ng Diyos. Verse 29, basahin mo. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, anak ka kasi. Hanggat hindi mo nakukuha ito at napanunuan ito, kaya hindi natin naging kamalayan ito, hindi tayo tagapagmana ng Diyos. Sinabi natin kanina, ang minana natin, Diyos. Hindi basta ginto, pilak. No! Tingnan mo dito sa verse 29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos, aber, talk to me. Sino sinasabi niyan ng pagka-Diyos? Hindi pa ikaw na lahi ng Diyos? Basahin mo, huwag mo talikuran. Dahil pag kinalikuran mo yan, palakpak ang diablo. Sabi niya, pastor mo, namatay sa cancer. Isusunod kita. Ha? Gusto mo ba? Hindi lang ikaw. Buong pamilya mo, atakihin niya. Marang hindi cancer. Pero matindi rin sakit. Tingnan mo, basahin. Yaman tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos. Sino yan? Di ba ikaw tinutukoy? Lahi ka ng Diyos. Na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto. Marami pa rin Kristiyano kung makabula sa kapwa. Kung makapangganso. Dahil akala niya, paging Kristiyano niya, maging masagana sa ginto. Hindi problema ang ginto, pila kapatid. Baka hindi mo lang. Dahil nilalangan ng Diyos yan. Pag ikaw in Christ, kayang-kaya mo yan. Pero inaayawan kasi ng marami ang kanilang pagiging anak. Ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan ang katalinuhan ng tao. Ilang beses ka na ng loko, ilang beses ka na ng ganso, tingnan mo buhay mo. Hindi ba? Wiwindang-windang pa rin at bukas makalawa. Paano? Kung patuloy kang lumabas sa pagiging anak mo, aanihin mo yung tinanim mo. Baka di mo alam. Lahat ng masamang tinanim mo, aanihin mo yan. Pag hindi ka bumalik sa pagiging in Christ. Dahil pag naging in Christ ka, lahat yan lumipas. Kung patuloy ka mukhang pera, kawawa ka. Ayan, basahin mo. Verse 29, yan. Alright? So, punta na tayo sa ating talata talaga. Oh, sorry guys. Alas 7 na.
Alam mo, pagka hindi naman natin pwede i-preach lang 20 minutes, hindi man ninyo maunawa. Paano naman? Dito tayo sa 1 John chapter 4. John chapter 1 muna tayo. Sorry, John chapter 1. Wala. Sunod natin 1 John chapter 4. 1. Chapter 1. Diretsahin na natin sa 18. Nabasa na natin yung mga sinundan ng mga talata. Para ma-expound na lang natin ito. Verse 18. Pakipost mo dyan sa Tagalog at Isina. Ito ang Son. Ito ang ating, ngayon, ang ating titulo o title ng ating part 2. Sons and Daughters of God, part 2. We are the visible manifestation of our Father. Dito. Verse 18. No man has seen God at any time. Mula pa nang lumabas si Adan sa paraiso, hanggang sa mga oras na ito, walang nakakakita daw ng Diyos. Ama. The only begotten Son. Ang bugtong na anak lang, which is in the bosom of the Father, He had declared Him. Hindi ba kanina, pag ikaw daw ay adopted son na, God will send forth the Spirit of His Son? Hindi ba? Now, ang Son na ito, ayon sa 1 John chapter 2, mga fathers, you know Him, which was in the beginning, knew at seen, yung isa ibig sabihin. No man had seen God at any time. Speaking of human being, the only begotten Son. Ang bugtong lamang na anak, speaking of God. Pag ang Spirit of the Son ay nasa iyo, you see God. Tagalog at Isina, sige nga. Tingnan nyo mabuti ha, ikaw at ako ito. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang Ama ay nakikita at nakikilala sa pamamagitan ng Kanyang anak, mga adopted sons, na mayroong Spirit of the Son. Kaya sabi ni Jesus, Felipe, matagal na tayo nagsama, hanggang ngayon hindi mo ba ako kilala? Ba't mo sasabing, ipakita ko sa iyo ang Ama? Hindi mo ba ako nakikita? Pag nakita mo ako, nakita mo ang Ama. Yan ang sinasabi niyan. Ngayon ikaw, ng Espiritu ng Son na sa iyo. Pag nakita mo sa salamin ng sarili mo, nakita mo ang Diyos, ang Ama. Correct? Kung yan ang kamalayan mo, anong cancer ang dadapo sa'yo? Ayaw mo ba niya, kapatid? Anong kahirapan ang dadapo sa'yo? Anong inggit ang dadapo sa'yo? Anong selos ang dadapo sa'yo? Anong KSP ang pwedeng manaig sa'yo? Kaya maraming kulang sa pansin na Kristiyano dahil hindi pa sila umaabot doon sa adopted son, manifestation of the Father.
ikaw ang nagdideklara sa mundong nakikita kung sino ang Ama. So, ang mga anak, tagapagdeklara. Kaya nga dila mo ito pa nagsalita, nagdideklara, nagpapatupad. Dahil ikaw ang CEO ng ama mo. Nasa kanang kamay ka ng ama mo. Ibig sabihin, Chief Executive Officer ka. Ikaw ang tagapagpatupad ng ama mo. Sa pamagitan ng deklarasyon mo, the power of your tongue, nagdeklara ng ama. Dahil ikaw ang nakikita na ama. Kaya tawag sa iyo, anak. Kaya tawag ni Kristo sa sarili niya, anak. Hindi mo ba ako nakikilala? Felipe? Pag nakita mo ako, nakita mo ang ama. No one has seen God. Wala nakakita sa ama. Walang tao. Pero Felipe, nakita mo ba ako? Nung panahon na disipulo pa lang si Felipe, hindi niya maunawaan. Pero nung naging apostol siya, iba si Kuya Felipe. Dahil sa tayo mangyayari yan, darating panahon. Ako gusto ko na mangyari. Si Kuya Felipe, nung nag-baptize sa isang inok, pag-ahon ng inok, nawala si Kuya Felipe. Dahil doon sa kabila. Nasa Cavite siya, bigla napunta siya doon, San Rafael, Bulacan. So, paano kung minsan makita mo ako dyan? So sabi ko, don't touch me. Mag-hi-hello lang ako. Ikaw rin, mapunta ka rito. Nandiyan ka pala. Pasok. Hindi na ako magugulat doon. Ano? Mga ilang minuto ka rito. Pastor Ning, ilang minuto ka rito. Halika, kain muna tayo sa McDo. Nag-iisa lang McDo dito. Halika. Kwentuhan mo ako. Pastor, alis na ako. Okay. Bigla ka na mamawala. Naimi, nandiyan ka na ulit. Sa lagi. Bulacan. Hindi imposible yan! Abe! Come on. Hindi tayo nagkikwento dito. Exaggeration. Nangyari yan, kapatid. Huh? Sa mga anak ng Diyos. So, ikaw ang nakikita na ngayon, Ama. Wala pa nakakita noon. Kundi ang bugtong na anak. Makikita sa Ama. Pero ngayon, diniklara niya. Sa Tagalog dito pagkasabi, walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang anak nagpakilala sa Ama para makita ang Ama sa sanglibutan. Kaya sinabi niya kay Felipe, ngayon, nakita mo na ako. Ibig sabihin, hindi ka na tao. Felipe, nakita mo ako? Pag nakita mo ako, nakita mo nga, Ama. Ibig sabihin, hindi ka na tao. Lamang. Nakita mo ng Diyos. Kaya hanggat di mo nakikita ang Diyos, kapatid, tao ka pa rin. Hindi ka anak ng Diyos. Ulitin ko. No man has seen God at any time. The moment you see God. Hindi ka na man. Hindi ka na natural man. At ang unang makikita mo, ang buto at laman na may buhay ay na nasa harapan ng salamin. Yang una mo dapat makita. Then you, sa oras na nakita mo na, hindi ka na tao lang. Anak ka na ng Diyos. Amen? Palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah. Alright? Last verse. Woohoo! Sorry guys. Last verse na lang. Bukas na natin take up ito. 1 John chapter 4. Dito na natin bukas. 1 John chapter 4. Punta sa verse 9. Verse 8. Ang sinasabing no at see, pareho, ha? Ang kilala at nakita, pareho. Verse 8. He that loveth not, knoweth not God. For God is love. Okay? God is love.
Una-una, ang love ay God. Ang God, Espiritu. Walang edad. Correct? So kung tunay na pag-ibig yan, ang nadadama mo sa mahal mo, sinasabi mong mahal mo, eh, hindi nakabatay sa edad yan. Correct? Pero kung akala mo, kahiya-hiya, dahil mas matanda, may edad sa iyo ang asawa mo, kapatid, pera-pera lang yan. Hindi pag-ibig yan. Ikaw ang kawawa ba naman? Dahil ang paningin mo, tao lamang. Dapat makita mo sa salamin kung sino ka. At ang asawa mo, o boyfriend mo, na mahal mo, nakikita mo rin kung sino siya. God is love. God is spirit, so love is spirit. Love is God. Kung love is spirit, walang edad. Pero mas maganda kung magkaedad kayo, okay sa inyo eh. Ha? No problem. Kung edad sa edad ang inyong tingnan, no problem. Verse 9 tayo. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Through Him. Through the Son. We might live. In Him we live and move and have our being as sons and daughters of God. Ibig sabihin, tayo ang manifestation of love. At ng God. Tagalog at Sina, para tapusin na natin tayo. Hindi ako galit. Nagdidiinan ko lang kung sino tayo. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan. Sinugo. Paano? Hindi ba't pinadala ng Ama ang espiritu ng anak? Kaya doon ka nabubuhay. Kaya sabi sa verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pag nakita mo sa simbahan, pagpasok, mas maganda siya sa iyo, kapatid. Hindi paningin ng Diyos. Hindi espiritu ng Son ang nasa iyo. Bakit? Pagtingin mas maganda siya sa iyo dahil maitim ka, maputi siya, mistisa siya, ikaw naman ay medyo, katulad ng ilong kong medyo pango. Nagkaroon ka ng judgment, condemnation mismo sa sarili mo. There is now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Hindi mo tuloy siya mamahal. Nainggit ka. Pasalamat ka. May pagkakaiba kayo physically. Bakit? Kung pare-pareho tayo, pare-parehong fingerprint natin, kaya natin gawin ang gagawin ng bawat isa. Pero iba ang fingerprint mo. Ikaw lang ang tanging makasagawa ng misyon mo sa lupa. Kaya nga ang Diyos, ang pagiging Diyos, ay hindi sa ginto, sa pilak daw, o sa disenyo ng mga tao matatalino. Kanya-kanya kasi tayong design. Kanya-kanya tayong misyon. Kung siya ay worship leader, yan ang design niya. Kung siya ay pastor, yan ang design niya. Hanggang di nagpapastor yun, malungkot yan. Ikaw naman, hindi ka pastor, hindi ka worship leader. Pero pag hindi ka naman nakaluto, magdala sa church ng mga pagkain, hindi ka naman masaya. Alam mo ba yung ministry of health? Matindi yan. Ministry of administration, matindi yan. Alam mo, anak ka, nag-aaral ka ng salita ng Diyos at kilala mo kung sino ka. Pero ang design mo, tumulong. Pag hindi ka nakatulong, hindi ka rin makatulong. Yan ang design mo. Kasi nga halaga yan ng worship leader at pastor. Baka di ba lang? So iba-iba tayong design, kapatid.
Huwag tayo maging judgmental sa sarili natin. Kung 4'11 ka lang, 4'10 ka lang, siya 5'10, ano problema doon? Pare-pareho tayo, hindi tao lang. Manifestation tayo ng ating Ama. Kaya ganyan ang physical appearance natin, iba ang ating design. Hindi nila kaya, tayo lang makakagawa niyan. Hindi po ako galing. Alright. So, i-wrap up natin. Ang ating topic, ang mga anak na malalago ay fathers. They know Him who is from the beginning. At sila ang manifestation ng Ama. Ang minana nila ay ang Ama mismo. Yan ang mga sons. Ikaw, kung hindi mo pa nakikita ang Diyos, tao ka lang. Sa gabing ito, humarap ka sa salamin. Kumbinsin mo sarili mo na ang nakikita mo sa salamin ay ang Diyos. Dahil ikaw ang buto, laman, at buhay ng Diyos. In Him we live, in Him we move, and have our being. Tayo ay lahi ng Diyos. Correct. Father Almighty, salamat po sa gabing ito at nahusto ang aming kaalaman. At sa mga hindi pa nakumbinsi, Ama, ukil-kilin mo ang kanilang mga puso, Holy Spirit, upang matupad ang sinabi mo na pagdating mo sa mundo, kundiktahin mo kami ng aming mga katuwiran, ng aming pagiging anak, pagiging matuwid. Holy Spirit, Daddy, Abba, thank you. At ginagawa mo na ito. Father Almighty, great I am, I give you back the honor and the glory and the dominion in the name of my righteousness, my life, my person, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Angels of God, thank you for your job hanggang sa huling nanonood at makikinig sa video na ito. I dispatch you in Jesus' mighty name. Thank you, Jesus Christ, Lamb of God, for cleansing us inside and out. Guys, thank you. Good night. Hope may nakapulot kayo. Alright? Love you guys. I love you. Magkikita tayo. Either kayo mapunta rito bigla, darating ako. Okay? Mula ngayon yan natin project. Okay? Good night.